Yon, good morning. Welcome back for another video. What's up guys? And meron tayong bisita ngayon na 2018 na Fortuner facelifted. Yan. So hindi sa atin galing ang facelift ni Sarah. So konti ikot lang tayo dito sa 2018 na manual, by the way manual tong Fortuner na to. Yan. Pero fresh to sir Parang sabi ni sir 2018 na 7,000 mileage lang. Okay, so alam naman natin syempre nag-start ang disc brake ng Fortuner nung 2018. Actually early 2018 yan disc brake na siya. Kasi yung 2016 hanggang 2017 hindi ko alam bakit drum brake ang ginawa ni Toyota sa rear wheel ng Fortuner. Then 2018 lang sila naggawa o nagkaroon ng upgrade na ginawa ng disc brake yung likod. Okay, so pareho na sa atin, kamodelo yan na sa atin kaya lang sa atin 40,000 plus mileage na Okay, so inspired by LTD model na 2023 tong Fortuner ni sir na manual. Okay, so ano ilalagay natin dito? Ay, nandun pala yung steering wheel. Ito, GR Sports, since GR inspired tong sasakyan ni sir. Yan, carbon. Then doom light, sequential na turning signal, at yung carbon lodi na manibela natin. Yan. So baklas muna ako sir huwag kayong alis, babalik ako. So natanggal na natin. Siyempre alam naman since manual to, hindi masyadong komplikado kasi wala na tayo lilipat na cruise control, wala rin siyang paddle shifter. Yan. So lipat lang natin itong mga small parts nya dito sa carbon. So kinuha na natin at tanggal na lahat ng mga small parts dun sa stock. So nilipat na natin isa-isa at isa dun sa papalitan natin yung multi-button panel. Yan. Ito sir, medyo bibihira tayo magkaroon Napakahirap ng stock nito sa Thailand. So ito siya. So this one is optional. Pwede naman natin gamitin yung stock nila. Yan. Huwag na muna natin palitan. Pwede rin naman. Basta may dumating tayo stock nito. Ang problem kasi napakahirap ng stock nito Lalo na sir particular dun sa mga modelo na 2021, 22, 23 model. Kasi sa 23 may butas na dito kasi for the lane departure assist. Ito walang butas pa kasi hindi pa siya equipped ng ganong sistema. So magmamatch na ngayon, di ba? Subukan muna natin to just to make sure na walang sasayad dito or lapat yung pagkaka-install natin. Yan. May pangyayari minsan syempre yung frame o yung cover, yung back cover nya hindi lapat ang lagay. So ito naman so far okay. Kabit na rin tayo ng LED bulb or yung doom light yung tawagin. Ito na. Second row. Hinaharang ba yung mga ganyan? Hindi, ibig sabihin baka mamaya mahulog, magasgas. Oo. Styro mo, baka mabasa. Mas maganda to sir kung may babaks mo, wala na akong box
Ang ginagamit ko kasi rito LBC lang, yung LBC box. At least walang problema kasi local lang naman yun. 2 to 3 days. Diyan, lakas pala nung white. So palit tayo, sequential turning signal. So madali lang to sir ha. Naituro ko na ng mga naunang video natin kung paano baklasin to. Inahatak lang to pag ganon. Okay. May clip yan eh. Then dalawang tornilyo, isa, dalawa. Then hatak na to. Itong housing, kuha na to. Makapila yan. So sa ilalim. Yeah. Then tanggalin natin yung socket. Yeah. So natanggal na natin yung socket. Dito. Ito kakabit natin ngayon sa kanya. Nakikita mo, napaka-sporty. Napaka-premium ng dating. Mamaya pag umilaw yan, lalo na maganda. So, tanggal tayo. Papapalit natin Gear Sports. Natin ha. Ayan. Yung stock nya, kinuberan lang niya ng mga nabibiling aftermarket. So ito, real carbon, original parts. Yan. Yun, nakaraos na kami. So, detalye lang natin lahat ng kinabit natin dito. So, once again, 2018 Toyota Fortuner 4x2 manual converted into LTD na medyo may pagka GR touch na fog lamp cover na in-upgrade. Okay, so basically, this is the 2018 model. So tingnan na natin yung mga kinabit natin. Hindi natin masabi kung orig yung kinabit nito dito, pero tingin ko parang orig naman. Hindi lang siya mukhang bago. Okay. So nagmamatch ngayon dun sa sequential niya yung signal light dito, tsaka dun sa sequential ng signal light ng side mirror. And for this one, 6,000 to sir, pair. Right, then GR Sports na carbon lodi, medyo madumi lang yung paligid kasi tinanggal na natin yung kinabit nilang aftermarket. Siguro linisin na lang nila pagdating nila siguro sa destination nila. So okay na yan. May button lang dito para sa mga premium model, pero since ito G variant, okay lang na ikabit, hindi lang gumagana. Pero pampapogi pa rin, di ba? GR Sports sticker po yan sa loob, hindi nyo mabubura yan, hindi nyo matatanggal kahit na, pud-pud na kamay nyo, hindi nyo matatanggal yan. Yan, sa likod din, GR Sports. Ito, first time natin nagkabit ng GR Sports na carbon door handle. Yan, so bumagay ngayon dun sa body color niya na white. Okay, so sa loob tayo, carbon lodi, steering wheel. Natin. Konting detalye tayo sa steering wheel natin. As usual, syempre yung pinagmamalaki pa din natin na well, dito lang natin sa TRD makukuha ang big grip at hindi masyadong exotic curve or design ng steering wheel natin. Okay, so medyo meron siyang bend dito na medyo konting black top, flat top, then flat bottom din dito. Pero napaka minimalist. Okay, hindi katulad ng iba mga nagbebenta, may parang mga octagon design na parang kanto-kanto dito na ganon-ganon. Medyo for me sir, hindi naman tayo sa naninira, medyo exotic na ang dating, di ba? Wala na sa forma. So hindi katulad na sa atin, medyo minimalist. May mga curve pa din naman tayo dito. Nandito pa din yung before pa natin, dati pa natin design. Then Italian stitches, printed leather, syempre pag racing.
Dito for this one, steering wheel kasama tong lower lip na to, 30,000. Then optional na lang to, tubukan din si sir since meron tayong dumating. 8,000 naman for this here. Okay, option again optional lang po to, pwede pang gamitin yung stock nyo kung ayaw nyo kumuha nito. Anyway, ito naman kasi hindi naman laging meron tayo nito. Okay, so thank you kay Sir Roland. Actually si Sir Roland is napanood tayo at nakilala tayo sa ating YouTube channel. Okay, and he is from Alaska, USA. Okay, so ang nagdala rito yung pamangkin niya, si Gerald, yan, from La Union. Okay, si Sir Roland is from La Union talaga, nag-work lang siya abroad, particular sa Alaska. Then ito yung inaalagaan niya dito. Marami tayong ganyan, sir, marami tayong kaibigan ganyan, marami tayong kliyenteng ganyan na nasa ibang bansa, pero ang mga unit at Fortuner nila talagang alaga pa rin dito sa Pinas. Okay, so that's all everyone. Thank you for watching. Keep safe. Bye bye.